Isang hapon sa bahay. Si Leo, 6 na taong gulang, ay abalang-abala sa paglalaro ng kanyang bagong laro sa cellphone. Nakapako ang mga mata ni Leo sa screen habang naglalaro. Ngiti sa kanyang mga labi ang bawat pagtalon ng kanyang karakter at bawat pag-atake ay nagbibigay ng kakaibang saya sa kanya. Wow! Ang ganda ng graphics! Wika ni Leo, tuwang-tuwa sa nakita. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa sofa, habang ang kanyang cellphone ay halos hindi na niya mabitawan. Sa bawat level na natatapos niya, mas tumitindi ang kanyang excitement. Hindi niya alintana na lumilipas na ang oras at nalulubog na siya sa kanyang laro. Ngunit bigla may kakaibang nangyari, kumurap ang screen at biglang nagliwanag. Pinikit ni Leo ang kanyang mga mata sa sobrang tindi ng liwanag. Nang bumukas ang kanyang mga mata, hindi na siya nasa kanyang kwarto. Napansin niyang nagbago ang kanyang paligid. Imbes na sofa at mga laruan, mga malalaking puno at kakaibang tanawin ang bumungad sa kanya. Parang nasa ibang mundo siya. Ano to? Tanong ni Leo sa sarili, naguluhan. Nakatingin siya sa paligid, tila napalilibutan ng mga kakaibang hayop at puno na hindi niya pa kailanman nakita. Nasa loob ako ng laro. Wika niya habang tinitingnan ang kanyang katawan. Namamangha sa katotohanang hindi na siya simpleng bata lang. Naging bahagi na siya ng laro na dati ay pinanood lang niya mula sa screen. Tagpo ang unang mga araw ni Leo sa loob ng laro. Sa simula, si Leo ay lubos na nasisiyahan. Para sa kanya, tila naging isang malaking playground ang buong mundo ng laro. May kakayahan siyang tumalon ng mataas, tumakbo ng mabilis, at lumaban sa mga halimaw at kalaban na hindi niya kayang gawin sa tunay na buhay. Astig! Parang superhero ako dito, sabi ni Leo habang tumatalon mula sa isang mataas na bundok patungo sa isang lambak. Hindi niya naalintana ang pagdaan ng oras sapagkat sa kanyang mata, ang lahat ng ito ay isang masayang laro. Nakilala niya ang iba't ibang karakter sa mundo ng laro. May mga mandirigma na nagturo sa kanya kung paano lumaban, mga mahiwagang nilalang na nagturo ng mahika, at mga kaibigan na nakasama niya sa iba't ibang misyon. Sa bawat level na tatapos, mas lumalalim ang kanyang pagnanais na tapusin ang laro at tuklasin ang mga sikreto ng kakaibang mundong ito. Ito na ang pinakamagandang laro na nalaro ko, sigaw ni Leo habang nagsasanay ng kanyang mga kakayahan. Tagpo, lumipas ang panahon at unti-unting lumalalim ang karanasan ni Leo sa loob ng laro. Bagamat masaya ang mga unang taon ni Leo sa loob ng laro, unti-unti niyang napansin na tila hindi na ito basta laro lamang. Nararamdaman niyang tumatanda siya. Noong una, hindi niya ito pinapansin. Para kay Leo, masaya pa rin ang kanyang paglalakbay. Pero isang araw, tumingin siya sa ilog at nakita ang kanyang refleksyon. Bakit parang iba na ako? Tanong ni Leo sa sarili, napansin ang malaki niyang katawan. Hindi na siya ang batang 6 na taong gulang. Tumangkad na siya, naging mas matipuno at malakas. Ang kanyang mukha ay hindi na inosenteng mukha ng bata, kundi mukhang mas matanda at seryoso. Teka, ilang taon na ba ako dito? Bulong ni Leo, naguguluhan. Napansin niya na marami ng taon ang lumipas mula noong una siyang pumasok sa loob ng laro. Nakatira na siya sa loob ng laro ng matagal na at hindi na lamang basta saya ang kanyang nararamdaman. Minsan, lalo na tuwing gabi, nararamdaman niya ang lungkot at pangungulila. Mama, Papa, bulong ni Leo habang nakaupo sa gilid ng isang mataas na bundok, pinapanood ang paglubog ng araw. Ilang taon na ang nakalipas mula nung huling narinig niya ang boses ng kanyang mga magulang. Miss na miss ko na sila, sabi ni Leo sa sarili, ramdam ang bigat ng kanyang puso. Hindi na siya ang batang Leo na puno ng saya at walang iniintindi. Ngayon, 16 na taong gulang na siya sa loob ng laro at kasama ng kanyang paglaki ang mga pananagutan at mga pagsubok na tila hindi niya inaasahan. Tagpo. Sa ilalim ng isang malaking puno, nag-iensayo si Leo ng kanyang mga bagong natutunan. Siya na ngayon ay isang malakas at bihasang mandirigma sa loob ng laro. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng puno, dumating ang isang misteryosong matandang lalaki. Malapit ka na sa katapusan ng iyong paglalakbay, sabi ng matanda na biglang lumitaw sa kanyang harapan.
Katapusan, tanong ni Leo, naguguluhan. Paano kung matapos ang laro? Kailangan mong harapin ang huling pagsubok. Kung mapagtagumpayan mo ito, makakabalik ka sa iyong mundo, sagot ng matanda. Ngunit hindi ito magiging madali. Ito ang pinakamalakas na kalaban na kailangan mong talunin. Tagpo, ang huling laban ni Leo, ang pinakamalakas na kalaban sa loob ng laro. Matapos ang mahabang paghahanda at pagsasanay, hinarap ni Leo ang huling kalaban, isang dambuhalang halimaw na napakalakas. Alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon para makabalik sa tunay na mundo. Ngunit alam din niyang ito na ang pinakamahirap na laban sa kanyang buong paglalakbay. Kaya ko to, sigaw ni Leo, puno ng tapang. Tumakbo siya patungo sa halimaw, gamit ang lahat ng natutunan niya sa loob ng 10 taon. Sa bawat hampas, sa bawat iwas, nararamdaman niyang nasa kanya ang kapalaran. Hindi lamang para tapusin ang laro, kundi para makauwi sa kanyang pamilya. Ang laban ay nagtagal ng ilang oras. Halos bumigay na ang katawan ni Leo. Ngunit sa huli, napatumba niya ang halimaw. Bumuhos ang liwanag mula sa langit at pakiramdam niya ay may kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanya. Bumalik si Leo sa tunay na mundo. Nagising siya na nasa kanyang silid pa rin siya. Hawak ang cellphone. Akala niya ay maraming taon na ang lumipas. Ngunit sa katotohanan, 1 oras lang pala ang nakalipas. Ha? Nandito pa rin ako, hindi makapaniwala. Tila kahapon lang nang siya'y pumasok sa loob ng laro, ngunit para sa kanya, 10 taon ang lumipas. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Narinig niya ang boses ng kanyang ina. Leo, kakain na! Tawag ng kanyang ina mula sa kusina. Pagkarinig niya sa boses ng kanyang ina, biglang bumuhos ang mga luha ni Leo. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Mama, sigaw ni Leo, humahagulgol. Oh, bakit ka umiiyak? Tanong ng kanyang ina, tagtaka. Namiss kita, mama. Akala ko matagal na akong nawala. Sagot ni Leo, habang patuloy ang pag-iyak. Para sa kanya, 10 taon ang lumipas sa loob ng laro, ngunit sa mundo parang 1 oras lang. Nakaramdam ng matinding kaluwagan si Leo. Bagamat naging isang matipuno at malakas na mandirigma sa loob ng laro, bumalik siya bilang isang batang 6 na taong gulang na muli, ngunit puno ng karanasan at pagmamahal para sa kanyang pamilya. Salamat, Mama! Bulong ni Leo habang niyayakap ang ina.